Buenos dias, damas y caballeros. For the first time in Philippine history, and for the first time since the cyber libel law was passed, may makukulong na pusa ng up to pay 8 years imprisonment if the court will find Congressman Kiko Meow Meow Barsaga guilty of committing a cyber libel crime offense against one of the country's richest business tycoon, Ricky Razon. At on top of that, of the optional yung pagkukulong, pero knowing the power of Ricky Razon, ha? Kwan pa siya, head pa siya ng the powerful National Unity Party, the second most powerful party sa House of Representatives and ally of President Bongbong Marcos. Most likely hindi lang makukulong ng maximum 8-year sentence si Kiko Barsaga, kundi magbabayad pa siya ng 110 million in damages and other expenses, legal expenses sought by the country, one of the country's richest and one of the world's richest. In fact, itong si Ricky Razon, he is one of the world's biggest port operator. Nag-operate siya ng port sa Spain, Europa, South America, and even I think the US. And syempre dito sa Pilipinas, yung mga ports, major ports dito sa Pilipinas. At in other businesses, later on we will discuss about that. So, pero before that, we will go to the accusation naman ni Kiko Barsaga and what started this issue. But for you to better understand yung akusasyon ni Kiko Barsaga laban kay Ricky Razon, the head of the National Unity Party, it is important to give a background there na para na sa mga old subscribers, parati nyo narinig ito. I've been talking about this since I started blogging in 2022. And this is about yung experience ko as a reporter sa time ni Speaker Joe De Venecia, kung saan sumulat ako na inexpose ko as a investigative reporter of the Philippine Daily Inquirer. Inexpose ko sa Inquirer yung alleged bribe na tinanggap ng mga congressman kay Joe De Venecia, who also made his piles of millions by being one of the biggest contractor sa Kuwait, I think sa Iraq noon, sa Iraq before the war. Nung sila mga pioneers nagtayo ng mga oil refineries doon. So doon yumaman as a construction magnate si Joe De Venecia. And nung when he ran for Speaker of the House, yun, may mga lumantad na ng mga chismis na congressmen voted for him in exchange for 200,000. Ganun pa lang noon, ganun pa lang. And in fact, Joe De Venecia nearly sued the Philippine Inquirer and me for that. So noon pa ito, hindi na ito bago, na at ngayon ata umaabot na ng 1 to 2 million per congressman
para iboto nila yung mga mga speaker of the house. At meron pa kasi sinasabi 5 million na. In fact, si Arnie Teves in one of his videos nung nasa kwan pa siya, nasa Timor-Leste, inamin niya na nung majority leader si Martin Romualdez sa House of Representatives under Joe De Venecia, under itong Pantaleon Alvarez, nag-ambisyon siya tumakbo as speaker. Nagpa mut-mut na siya ng pera. In fact, sabi ni Arnie Teves, bilang suspected drug lord and illegal gambling online gambling racketeer, ay siya pa nag-contribute at siya pa naalala nyo yun, sabi niya nag-deliver ng pera sa mga kongresista, sa mga duffel bag. So million rin yun, mga 1 to 2 million, ganon. Pero eventually natalo si Romualdez sa combined forces ni Alan Peter Cayetano and Alan Velasco na pumasok sa term sharing agreement as brokered by Gloria Macapagal Arroyo and also Sara Duterte. So nanalo itong combined forces. Una nag-serve ng term niya si 1.5 years si Cayetano and then si Alan Velasco. So yan ang naging kliyente ko rin yan, si Alan Velasco. That's why nahagip natin ito mga kwan na ito rin doon na gumalaw nga sila at gagawin sana, kaya sumuporta si Teves kay Romualdez kasi gagawin sana siya na majority leader na very powerful position. So bakit pinifinance? Tanungin nyo, bakit pinifinance ng mga negosyante at ito mga speaker, at bakit nagpupondo sila, gumagawa sila ng mga partido at pinupondohan nila ito. Pinupondohan nila mga local officials, pinupondohan nila mga national officials up to the vice president and the president. What do they get out of it? So they get out of it protection. Protection from harassment. Mga congressional investigation ng mga congressman at senator. Kumbaga, as long as kapit nila yung or kontrolado nila yung presidente, vice-presidente, Senate President, Speaker of the House, Senators, Congressman, hindi masisilipan, hindi maimbestigahan yung mga negosyante nila at hindi sila iharas. Kasi marami negosyante ay hindi lang sa media mero ACDC, attack, collect, defend, collect. Marami rin mga congressman at senator ganyan. Gumagawa ng mga congressional investigation para lang hingan ng pera o gatasan yung negosyante. At nakita ko yan. Marami ako naging kliyente ng mga negosyante na taon-taon hinahanapan ng butas ng mga kongresista. Kaya nagsuggest ako doon sa mga kliyente ko negosyante, ipatakbo nyo na lang yung anak nyo. Para sa Kongreso para ma-counter niya itong mga ACDC na congressman. So yun nga nangyari, marami mga negosyante ngayon ay may mga anak na politiko ngayon nga na napunta na sa Senado, yung mga kliyente ko na dati sa Kongreso nandiyan na sa Senado. Partly to protect the business interest. So yung iba naman na ayaw tumakbo mismo, nagtatayo ng political party. Big example dito at nag-pioneer sa ganitong bagay
ay si the late, the late, siguro maalala nyo pa, San Miguel King. One of the most powerful and biggest businesses in the country. Kung maalala nyo, na at ito ay si Danding Cojuangco na nagtayo rin ng sariling party niya ng tawag ay National People's Coalition. Pero ito si Danding nag-ambisyon sana tumakbo ng presidente. Tumakbo talaga pero talo. This is two-pronged para this political party to help launch his presidential bid. And also, itong political party to protect his business interests. In fact, this is one of the most powerful political parties in the country, the National People's Coalition, na hanggang ngayon influential pa ito. And sa Kongreso, sa Malacanang, sa Senado. At ang head naman nito ay ngayon ay si Ramon Ang, na sinasabi rin may balak rin daw tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Although sinabi niya wala siyang balak nito. So recently ito naman si Ricky Rason. Si Ricky Rason. Same formula. Ito naman si Ricky Rason ang nagtayo ng sarili niyang party. At dito na nga ang issue natin. National Unity Party. Very powerful ito rin. In fact, itong National Unity Party is considered second most powerful party sa partido ni dating Speaker Martin Romualdez, lakas CMD. So, dahil aligned rin yan kay President Bongbong Marcos. So, isa ito sa mga political parties na nag-align sa lakas CMD. Yung iba ay dati, pero ngayon medyo mahina na. PDP Laban, National Unity Party, yung kay National People's Coalition ni Ramon Ang, at iba pang mga parties. So, si Ricky Rason ay tinayo itong party na gano'n na rin, na kung batayan natin yung mga dahilan ng mga nila Danding Cojuangco kung bakit sila nagtayo ng partido niya, gano'n na rin pwede natin sabihin kay Ricky Rason. So ayaw rin niya, pang protection ito sa mga AC/DC congressmen at senator na kwan noon, although late ngayon na medyo na-lessen na, pero grabe ito nung time ni President Duterte. Marami talagang yumaman doon. Mayroon pa nga doon tinatawag nila na time ni Gloria, kwan rin, grabe rin mag-operate mga AC/DC congressman. So, at pati sa Senado, nakikita nyo may mga investigasyon na sisimulan, hindi natatapos kasi binayaran na sila. Marami tayo nakita hanggang ngayon. Pero although ngayon, ang sine-shakedown nila ay yung kwan na lang, yung mga government, mga department heads, mga secretaries para bigyan sila ng monthly or i-finance yung mga political campaigns nila. So in exchange, ito naman mga tycoons
sinusuportahan nila yung mga candidacy ng mga bata nila, o kaya meron sinasabi na pati sa mga speakership war or kung ang tumatagbong speaker ay wala gaanong pera pero back up siya by strong political parties, ang party ang maglalabas ng pera para bayaran yung mga kongresista para bumoto sa speaker. At kung nanalo naman itong speaker, syempre proteksyonan niya yung negosyante na sumuporta sa kanya. Hindi ito pwede, hindi niya hahayaan na i-shake down ito ng mga ACDC congressman. So meron pa nga dyan ng tawag dyan, Craven 7 or Deadly 7, grupo ng 7 kongresista na wala nang ginawa kundi mag-ACDC. Yung 4 taga-banat, and then yung 3 taga-pag-usap sa mga negosyante. Ako nang bahala diyan. Kung wari hindi sila kasama, kausapin ko yan 4 para itigil na yung congressional investigation at press con na paninira sa negosyo nyo. Ganon. So, ganyan noon, yung maliit pa yung mga pork barrel, maliit pa yung mga congressional insertions at wala pa ayuda na na-introduce or pinalaki ni Martin Romualdez. Pero nung meron na sila ayuda, funds, meron na sila insertions, meron na sila pork barrel, meron pa sila allocable, 4 na, nabawasan na yung ACDC operation dahil billion-billion na billion-billion na. Kaysa naman mag-shakedown sila ng mga negosyante, nagkikitain nila 30 to 50 to 100 million kada negosyante. Hindi na kailangan nila yun. Billion-billion na. Since the Marcos administration, since pumasok, naging speaker si Romualdez, billion-billion na ang allocable, pork barrel, insertions nila. So, hindi na nila, nabawasan na rin yung ACDC. Pero ganun pa man, andyan pa rin andyan na rin na steady na rin yung mga, they remain in existence na rin itong mga political parties formed and financed by big businesses in the country. So isa na nga dito itong si Ricky Rason na may net worth of 11.1 billion. Ma-imagine nyo yan. Almost ito ang declared lang, pero baka mas mataas pa dito, baka umabot pa 1 trillion, di ba? In pesos. At siya ang head ng ICTSI, International Container something ganon. Na yun nga, yung mga ports, gumagawa siya ng mga ports all over the country at all over the world even, at kontrolado rin niya yung Bloomsbury Resorts, yung mga resort ng mga Soler in Manila, Soler Resort in Quezon City, at malaki rin ang stakes niya or control niya sa Manila Water, Apex Mining, Real Estate and Energy Ventures. So talaga naman wala talagang duda na ang yaman talaga nito. So recently or at the start of the year, inukusahan siya ni Kiko Barsaga na kasi sinabi rin una nila NUP leader na sila Puno na ipapa psychological test muna nila ito si Barsaga, kasi dati si Barsaga member ng NUP, ganun rin yung tatay niya, si Billy Barsaga ng Cavite. So sabi ni Puno na isa rin sa mga chairman ata ng NUP na hindi, wag natin hayaan bumalik yan after yung malapse yung 60-day suspension niya. Ay pasuri muna natin yan.
psychological test kung mentally fit ba yan, psychologically fit. Kaya binaliktad siya, kwan siya, niresbakan rin siya ni Barsaga. Sabi ni PD Barsaga pala, Elpidio Barsaga, anak ito ni Elpidio Barsaga. At sabi ni Kiko Barsaga, babalik kung gagawin nila yan, babalikan ko sila. I-expose ko na itong si Ricky Rason ay nagpamutmut ng pera, pambayad sa mga sa mga NUP congressmen para suportahan itong si Speaker Martin Romualdez sa pagtagbo nito sa speakership contest diyan sa House. At sabi niya, ito daw nga si Ricky Rason ay ito daw ang parang kinokorap yung political system sa bansa dahil sa paggamit niya ng pera niya, at kaya daw marami daw mga congressmen naging corrupt dahil syempre under sila ng itong sinabi, hinahanap ko, sorry kaya nadidistract ako. Hinahanap ko yung sinabi ni Barsaga. Sabi niya, si Rason daw ay, quote, the mastermind behind the corruption in Congress. Sipin mo yan? Mastermind behind the corruption in Congress. And ito daw, nag-bribe daw ng National Unity Party congressmen during yung pagsasama nila sa Soler Resort, para lahat sila suportahan ang speakership candidacy ni Martin Romualdez. So, itong ginawa niya sa January 9 post ni Barsaga. Dinilit na niya ito pero na-capture na ito or binalita na ito ng media. Kaya yesterday kinasuhan siya ng libel ni Ricky Rason at humingi si Ricky Rason ng 110 million in damages. 100 million in moral damages at 10 million in exemplary damages for harming his reputation and causing him emotional distress. So nasira na daw yung pangalan niya, apektado daw siya dito. So dahil dito sa kaso na ito, dito na sa tingin natin matutuluyan itong si Meow Meow Barsaga, dahil ay di natin alam kung may mga videos o may mga prueba siya kung andon siya habang nagmumutmut ng pera si Ricky Rason para suportahan ng mga NUP congressmen itong candidacy ni Romualdez o hindi. Pero knowing yung power and influence over presidents, vice presidents, senator, congressman ni Ricky Rason, masasabi natin, and also maybe the courts even, so masasabi natin kung dito na, kung medyo hindi pa nakukulong si Meow Barsaga sa mga kaso niya sa inciting to sedition, na papailan pa lang sa kanya, dito delikado, makukulong talaga siya
for cyber libel. Although optional naman na decriminalize na yung libel, the law leaves it to the judge kung papatawan lang ba niya ng damages, or in this case 110 million, or ikukulong rin niya. Pero I think dito both, baka nga maliit lang ang damage kasi hindi na pwede i-approve lang niya 50 million damage, pero ipakulong niya ng 8 years para talagang mahirapan, pahirapan talaga at turuan ng leksyon ito si Miao Miao Barzaga. So I think Miao Miao Barzaga has finally met his match sa head ng dating partido niya, and this is the beginning of the end for Miao Miao Barzaga. So sana lang i-allow ng korte na mag-alaga siya ng pusa. Kagaya kay Leila de Lima, 7 pusa ata na inalaga niya habang nakakulong siya. So most likely ganito rin mangyari kay Billy Barzaga. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.